Pero alam niyo po ba, pag nasa Panginoong Jesus na po tayo, pag tayo po ay sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, lahat po ng pagkauhaw na yan dinidesire ko sa puso mo, na ikaw ang bida, famous, popular, powerful, ikaw ang tinitingala, ikaw ang pinupuri. Hinahanap mo yan. Hello? Pag nasa Panginoong Jesucristo na po tayo sumasampalataya, lahat pong yan ay aalisin ng Diyos. Papawalang bisa ng Diyos at ikaw ay magiging humble sa buhay. Amen. Sabihin po natin sa ating mga sarili, lalaban ako. Ako'y mananagumpay. Ako'y pinagpala. Amen? Praise the Lord. Ganun po ang mga anak ng Diyos. At matagal na po tayong pinagpala. Amen po ba? Praise the Lord. And mga kapatid, countdown na po kami. Tayo po'y pasamantala maghihiwalay. Gawa ng kailangan natin ating mga kapatid sa Mindanao, sa Smile Life Mindanao, ay kailangan po nating palakasin. Kailangan po silang dalawin ng Diyos pagmagitan ng ating buhay. Amen? Kailangan po silang pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? At pasamantala po tayo maghiwalay. So, patuloy niyo po kami ipanalangin. Patuloy niyo po kami suportahan. Amen? Ang ating pong pagmimisyon offering ay dyan po natin kinukuha. Ang iba po, para po tayo makarating po sa Mindanao. Amen. At ginagamit po natin yan sa pagkasulina. Amen. Ginagamit po natin yan sa expenses ng ating paghahayo. Amen. Amen. Kaya dalangin ko na, kasi po kahit hindi po kayo humahayo, kung kayo po nagbibigay, kayo po ay humahayo na. Amen. Amen. At inihatid lang po kami, tinutuwangan lang po kami ng inyong pong pagbibigay. Amen, Amen. po ba? Dahil hindi po makakatakbo ang mga sasakyan kung wala pong offering. Amen po ba? Kaya kailangan po natin siyempre, wala naman tayong trabaho na Amen po ba? Kung sana iba pong nakatayo rito, tayo po isa pong talagang 100% susuporta sa gawain ng Panginoon. Dahil buhay po natin ang sumusuporta. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, Saturday po, kami aalis. So, by Thursday, ang mga servants of God, dapat nandito lahat. I pray to God. Praise the Lord. Iilan lang po kami ang mawawala sa upuan. Dalangin ko na ako lang po yung mawawala at iilan yung mga kasama. Amen. Pero ang Diyos ay narito. Amen. Kasi po ang Diyos ay omnipresent. Habang nag-worship tayo rito, nandito ang Diyos. Habang nag-worship sa Amerika, naroon din po siya. Sa bawat lugar na meron po sumasamba, naroon po ang Diyos. Naroon po siya ka-powerful. Omnipresent po siya. Ang Diyos po ay nasa lahat ng dako. Kasi, ang powerful po siya. Pero mo, nilikha nga po niya yung mga bituin na ang mga bituin ay mas malaki po yan. Mas malalaki po yan kaysa araw. Amen? Ang dami-dami po nila. Ang heavenly bodies po ay, ito po'y nagdideklara na kapag nakita po natin, naramdaman natin yung init nila, yung liwanag nila, nagdideklara po ito ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Kaya ganun po ka-powerful ang ating Diyos na buhay. Ang dami-dami pong billions of stars, pero ang mga stars po ay may kanya-kanyang pangalan. Take note, mas malaki po ang stars kaysa sun. Amen po ba? Amen. Ang dami-dami na ibig sabihin, makapangyarihan ng ating Diyos na lumikha sa atin. Amen po ba? Huwag natin kalimutan. Pero, bagamat yan po ay mga nilikha ng Diyos na talagang parang kung iisipin natin at titingnan natin, grabe ang creation ng Diyos. Nakakamangha. Amen po ba?
pero walang papantay sa nilikha niya na tao. Amen po ba? Amen. Wala pong creation na papantay sa atin. Kasi ang Ephesians 2:10, ang sabi doon ni Apostle Paul, tayo po ang pinakamahusay na gawa ng Diyos. Bagamat ang kalingningan ng mga bituin ay gaganda, amen po ba? Ang liwanag ng buwan ay napakaganda. Ng araw ay napakaganda, amen po ba? Nagbibigay po sila ng liwanag. Pero wala po mapantay, no? Na creation sa atin. Dahil tayo po ang pinakamahusay na gawa ng Diyos. Amen. Napakan po natin. Kaya nga, tayo mahalaga sa Diyos eh. Amen? Sa Psalms chapter 8 verses 4 to 5, na ano ba ang tao para iyong pahalagahan? Ano daw ang tao para pahalagahan ng Diyos? Pinapahalagahan ka ng Diyos eh. Dapat pahalagahan natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Mahalaga ka sa Diyos eh. Amen? Matthew 12, ang bawat tao ay mahalaga sa Diyos. Eh, mahalaga ka sa Diyos. Ano ang tao para pahalagahan? Yung pahalagahan. Kaya sabi po ni King David, sa Psalms niya, awit niya, na ginawa mo siyang mababa ng kaunti. Ang tao po ay mababa ng kaunti sa Diyos. Amen? Kaya, kung ikaw ay ginawa ng Diyos na mababa ng kaunti, powerful ka. Bakit parang talunan ka? Amen? Bakit para tayong talunan? Powerful tayo kasi mababa tayo ng kaunti sa Diyos. Amen po ba? Dapat huwag ka tayong magpatalo sa kaaway. Amen? Dapat lagi ka nagtatagumpay sa mga tukso, sa kasalanan, sa takot, sa pangamba, sa kabalsahan, pag-alala. Amen po ba? Dapat, alam mo, pag-aaralan natin yung kung bakit may Great Commission. Yan, ipapagawa po natin yan kay Ate Arlene. May Great Commission kasi yung pinaka-letter C, yung rulership, no? Una, tayo larawan ng Diyos. Pangalawa, tayo wangis ng Diyos. Pangatlo, yung rulership, Genesis 1:26, ay nasa atin. Nasa tao. Amen po ba nasa atin ang rulership? Dapat tayo mag-rule. Amen po ba kasama po ang mga bad spirit, lahat ng mga demonyo? Amen po ba? Tayo mag-rule. Sa sanlibutan, sa mga bagay po dito sa sanlibutan. At meron tayong power. Because we look like God. We are like God. Amen po ba? Kaya wala talaga mga anak ng Diyos. Walang wangis at larawan ng Diyos na talunan. Nakakaya naman, wangis tayo ng Diyos tapos talunan yung ating buhay. Amen po ba? Sabihin po natin, i-declare po natin, hindi ako talunan. Hindi ako talunan. I claim no defeat. Amen. I was born to win. Amen. Dapat ganun sa hindi ako talunan. Amen. Ang Diyos ko makapangyarihan. Amen. I look like God. Amen po ba? Praise the Lord. Purihin ang Panginoong Diyos sa buhay. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. So ipapatuloy po natin mga kapatid ko. Praise God. Ang ating pong part 3 na po ito sa ating pag-aaral. Sa John 6:35, Jesus said, pakinggan po natin ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry. Never go hungry. And he who believes in me will never be thirsty. Sabihin nga po natin sa ating katabi, I will never go hungry. I will never be thirsty. Hindi na ako magugutom. Hindi na ako mauuhaw.
Praise the Lord. So, never go hungry. Alam, tapos na po tayo dyan. At ito po ang ating focus. And he who believes in me will never be thirsty. Hindi na po mauuhaw. Okay? Doon po sa mga sumampalataya. Doon po sa naniniwala kay Jesus. Doon po sa may believe kay Jesus. Amen? Doon po sa mga ina-idol si Jesus. Hindi na raw po tayo mauuhaw. Amen? Ano kaya ang pagkauhaw ito? Alam niyo po, yung pong conversation ni Jesus at ng babaeng Samaritana sa John chapter 4, di ba? Nandoon po si Jesus sa kanyang paglalakbay, siya po ay nauhaw, siya po ay nakaupo sa Jacob's well, katabi ng Jacob's well. Ibig sabihin, balo ni Jacob. At dumating po yung babaeng Samaritana at kinausap po siya ni Jesus Christ. Ang sabi niya, painumin mo ako. Bigyan mo ako ng inumin. Nangingi po siya sa babaeng Samaritana. So, ang sa babaeng Samaritana nagtataka, sabi niya, oh, ikaw, na Hudyo, at ako Samaritana, bakit? Kasi doon, bawal po mag-usap ang Hudyo at Samaritana, may discrimination. Sabi niya, nangingikap sa akin ng tubig. Ang sabi ni Jesus Christ, kung nalalaman mo sana kung sino ang humihingi sa iyo ng tubig, ikaw pa ang hihingi sa kanya. Sabi niya, yung tubig dito sa balon na ito, ang umiinom rito, muling mauuhaw. Amen? Pero yung tubig na ibibigay ko ay hindi na kayo mauuhaw. At siya ang magbibigay, sa akin ni Jesus Christ, at siya ang magbibigay sa iyo ng tubig ng buhay. May tubig pala ang buhay. Hindi lang po tubig sa gripo, tubig sa balon, tubig sa ilog, sa dagat. Meron pong tubig ng buhay. At sino po ang nagbibigay ng tubig ng buhay? Si Jesus. At ang sabi niya, ang umiinom ng tubig na ito muling mauuhaw. Pero yung tubig na ibibigay ko ay hindi na kayo mauuhaw. Ano kaya yung kinauuhawan na kailangan natin ng tubig ng buhay? Alam niyo, church, kung ating po yan hihingiin ng malalim na kapayagan sa Diyos, sa buhay na ito, kailangan natin ng tubig ng buhay para hindi na po tayo mauuhaw. Ano po ba ang mga kinauuhawan ng tao? Tayo sa buhay na ito. Alam niyo, bilang tao, nauuhaw tayo, hindi lang po minsan, sa kapangyarihan. Kaya nga po, marami pong mga tao, babae o lalaki, na nasa politiko. Amen? Kasi nga po, uhaw sila sa kapangyarihan. Hindi naman po nila lahat. Amen? Meron naman pong mga dyan, talagang
nakikita yung problema ng bayan, gusto po nilang nagmamalasakit po sila. Lalo na po, sila po yung mga Diyos. Amen. Gusto po nilang papabuti ang bayan. Pero meron talagang, uhaw lang talaga sa kapangyarihan, uhaw lang talaga sa power. No? Being a governor, kasi ang power is all about, ang meaning po ng power is government, influence, authority, or authority. Yan po. Ang gusto po ay gusto na sa authority. Hindi lang po yan, pati po sa church. Hindi lang po sa politiko. Marami po gustong pumunta sa pulpito dahil gusto niya nasa authority siya. Marami pong nakarating sa pulpito, siya lang po ang naghatid ng kanyang sarili sa pulpito. Kasi gusto po niya ng power. Gusto niya siya ang mag-govern, siya po ang may influensya, siya po ang may authority sa church. Pero hindi pala siya ang inilan at pinili ng Diyos. Merong ganun. Kaya, kung bakit po maraming lingkod ng Diyos bumabagsak? Kasi nga po hindi sila inilagay ng Diyos. Ine-expose sila ng Diyos kasi hindi nga po sila. Sila lang po ang nag-self-proclaim, nalaman lang po nila ng Biblia, tapos ayan, nag-aral lang po sila ng Bible school, ayan, pinalified na po. Na-inform lang po sila sa Biblia, hindi po nila lahat natin pero nakikita ko po maraming ganyan. Kaya, hindi po nagtatagumpay. Tingnan mo, merong isang church, di ba, sa Davao? 7 millions ang member, nasa power siya, nasa authority siya. Bakit? Bakit ito'y nawawasak? Kasi nga, gusto ng power. At hindi pa pahintulutan ng Diyos na ang kapangyarihan na hindi galing sa Diyos ay magtatagumpay. Amen? Eto po, tayo mismo, mga kapatid, minsan gusto natin tayo nakapwesto. Amen? Dapat ako nandyan. Kasi magaling ako umawit, magaling ako tumugtog, magaling ako magturo, may alam ako. Amen? Dapat ako nandyan. Siya wala naman eh. Amen? Hello? Alam mo ba, kahit yung mga nakatayo sa harapan, kung wala naman pong alam, tuturuan sila ng Diyos. Kasi nasa John 6:45 po yan at tuturuan sila ng lahat ng Diyos. Tuturuan sila lahat ng Diyos. Kaya, yung gusto ng power, ng kapangyarihan, na hindi naman po ito galing sa Diyos, na nag-overpower at nagsiself-proclaim na may power siya, hindi siya magtatagumpay. Kahit gaano katagal ang church, kung ito ay na-abuse ang power, kasi nga may power na nga nakuhaw sa power, misuse na po niya ang kanyang power, ang kanyang kapangyarihan na nasa kanya. Siyempre, marami na siyang pera, kilala na siya, di ba? Kasi ito talagang kinabubutuman ng tao. Power, fame, fortune. Yan. Gusto ng tao, powerful siya. Gusto ng tao, famous siya. Gusto ng tao, nasa kanya ang prosperity, great wealth. Amen po ba? Yan po, kinauuhawan po yan ng maraming tao. Si King Nebuchadnezzar. Kilala natin siya, di ba? Tayong mga Bible reader. Siya po ang king ng Babylon. At marami po siya nasakop na
mga bansa. Pero alam niyo po ba na itong si King Nebuchadnezzar, dahil sa kanyang power, dahil sa kanyang great wealth, dahil famous siya, nagmamataas siya sa Diyos. At dahil sa kanyang pagmamataas, dahil ang sinabi niya sa Book of Daniel na siya daw ang nagtatag ng Babylon para sa kanya at para sa kanyang kaluwalhatian. Pero alam niyo po ba na minsan isang araw siya ay nanginginig na isang punong kahoy. Habang siya nanginginig, nakakita siya ng pangitain, isang punong kahoy. Isang punong kahoy na talagang itik sa bunga, madahon. At ito po ay in-interpret po ng maraming salamangkero pero hindi nila interpret. Pero tanging si Daniel ang naka-interpret. Ang sabi ni Daniel, Mahal, ikaw yung punong kahoy na nanililima ng maraming hayop, ng maraming ibon, inaasahan ng maraming bansa. Eh, nagmamataas siya sa Diyos. Ang sabi ni Daniel, pinayuhan siya na kasi sa panaginip niya, ang sabi, itumban ninyo ang punong kahoy. Hayaan, alisin ang mga sanga, ang mga dahon lagasin, ang mga ibon, sawayin, alisin sila, mga hayop na sumisilong, alisin silang lahat. Kasi nga, tinitingala na siya. Siya kasi may power, siya may authority, siya na po ini-exalt, siya na po ang famous. Pero kapag ganito pala ang tao, na siya na po ang nakikita, hindi po ang Diyos ang nakikita sa kanyang buhay, ay delikado. Amen po ba? Amen. Alam nyo, anong nangyari kay King Nebuchadnezzar? Ang sabi ng Diyos, hayaan mo siyang mabasa ng hamog sa bukid. Tumubo ang kanyang balahibo kagaya ng mga pakpak na agila. Amen? At siya'y kukain ng mga damo. Ano? Kaya ang sabi ni Daniel, Mahal, ang payo ko sa iyo, tigilan mo na yung kasamaan mo. Ha? Hindi pala lahat ng nasa pwesto ay mabuti. Amen? Amen po ba? Itigil mo na yung kasamaan mo. Magsisi ka na, magbaliklog ka na sa Diyos. Ayusin mo na, mabuhay ka sa katwiran. At yun nga, nangyari po yun. Nung pagkatapos niya i-declare sa kanyang sarili na, itong Babylon ako nagtatag para sa akin at sa aking kalwalhatian. Pagkatapos nun, unti-unti na po siyang nangyari sa kanya yung sinabi sa panaginip. Amen? Ay, alam niyo mga kapatid ko, yan ang kinauhawa ng maraming tao. Kaya maraming tao pumapatay. Amen? Lalo na sa politika, pumapatay. Kasi nga gusto nila na sa pwesto. Amen po ba? Naghahangad sila na sila po ang magiging famous. Sila po ang sikat. Sila ang tanyag. Amen? Sila po ang powerful. Sila ang nasa pwesto. Amen? Hello? Pero ang ganitong pagkauhaw sa mga bagay na ganito ay hindi po maganda. Pero, kung ikaw ay nasa Panginoon, diyan sa sarili mo, sa sarili ko, hindi ka na mauuhaw. Hindi ka na mangangarap pa na ako dapat nandyan. Malibang itayo ka ng Diyos dyan. Naunawan ko ba natin mga kapatid? Dapat ako ang sikat. Di ba? Gusto natin tayong pinapalakpakan. Tayong tinitingala. Amen? Tayo po ang importante palagi. Tayo po lagi pinapahalagahan. Amen po ba? Yan
Hello? Gusto natin na tayo po ang bida. Pero alam niyo po ba, pag nasa Panginoong Hesus na po tayo, pag tayo po ay sumasampalataya sa Panginoong si Jesucristo, lahat po ng pagkauhaw na yan dinidesire ko sa puso mo, na ikaw ang bida, famous, popular, powerful, ikaw ang tinitingala, ikaw ang pinupuli. Hinahanap mo yan. Hello? Pag nasa Panginoong Jesucristo na po tayo sumasampalataya, lahat pong yan ay aalisin ng Diyos. Papawalang bisa ng Diyos. At ikaw ay magiging humble sa buhay. Amen po ba? Mga kapatid, ano sinasabi po natin dito? Na kung tayo ay hindi pinahalagahan, hindi tayo pinapansin, amen, na hindi po tayo pinapalakpakan, hindi po tayo tinitingala, hindi po tayo nagiging famous, okay lang! Amen. Amen. Okay lang. Kasi bakit? Ang mga bagay na ito ay sa sanlibutan. Nanaw po ba natin? Kahit walang nag-appreciate sa atin, walang nakaalala sa atin, walang pumalakpak sa atin, walang nagpapahalaga sa atin, wala man lang nakapansin sa'yo. Hello? Amen? Okay lang yun. At hindi mo nahahangarin yun. Amen po ba? Dahil nasa Panginoon ka na. Palakpakan po natin. Kaya huwag kang malungkot. Di man lang ako binati. Di man lang ako pinansin. Di man lang ako pinuri. Kung kumanta lang ako, di ako pinuri. Naglingkod ako, di ako pinuri. Alam niyo, yung mga mayayabang, dapat hindi po tayo nagmamalaki, nagmamataas at mamayabang. Tingnan mo si Satanas. Gusto niya pantayan ang Diyos. Sa Isaiah chapter 14, gusto niya pantayan. Pero ano nangyari sa kanya? Siya po'y bumagsak. Kaya alam mo, yung feeling na powerful, gustong famous, gustong laging pinag-usapan, pinitingala, gusto niya bida, gusto niya, talagang pinagpapansin siya. Ay, ito yung kamukha ni Satanas. Ito yung mga anak ni Satanas. Naghahanap ng karangalan, naghahanap ng katanyagan. Alam niyo, kayo tayo mga Kristyano, hindi na tayo naghahanap ng ganyan. Hindi na po natin kinauuhawan ng mga ganyan. Magmula nang dumating tayo kay Kristo, hindi na tayo nauuhaw sa mga ganyan mga bagay. Power, fortune, fame. Amen? Eh, hindi na tayo naghahangad na yung ano po, fortune, yung prosperity, yung great wealth. Hindi na tayo naghahangad ng ganyan. Kasi alam naman po natin, di ba? Sa Mark 8:36, kung di ako nagkakamali, ano nga ba kinabang natin mapasa atin man po yung great wealth, di ba? Lahat ng kayamanan sa buong mundo, ang kapalit naman po ay ang ating buhay. Amen? Pagdating po sa kaligtasan, mga kapatid ko, pagdating po sa kayamanan, pagdating ng kamatayan, wala po tayong pakinabangan isa man po dyan. Kahit simpong buling. Amen po ba? Kaya yung great wealth, prosperity, papatirin ng Diyos yan sa ating mga buhay. Amen po ba? At saan niya tayo gugutumin? Alam niyo, pag Kristyano na po tayo, saan po niya tayo gugutumin at uuhawin? Yun po sinasabi ng Amos chapter 8 verse 11. Na darating ang panahon na magkakaroon ng tagutom. Ipaparanas mo ang tagutom. Hindi po tagutom sa literal na tinapay, sa pagkain, kundi tagutom, magugutom sila sa salita ng buhay.
Alam niyo mga kapatid ko, hindi na po tayo mauuhaw sa kapangyarihan. Hindi na po tayo mauuhaw na pagiging famous. Mauuhaw sa popularity, fortune. Hindi na po tayo mauuhaw yan. Iba na po ang kauuhawan ng mga Kristiyano sa pagdating ng panahon at ito po yung panahon na yun. Iba na po ang kanyang kauuhawan. At ano daw po yun? Ang kanyang kauuhawan ay ang salita ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin sa alam niyo, para simple lang ang buhay. Huwag natin hangarin na tayo po nasa pwesto, lagi tayong pinupuri, lagi tayong pinapalagpakan, lagi tayong ina-appreciate, lagi tayong pinapahalagan. Hindi na pumahalaga sa ating buhay mo. Si Jesus nga hindi naganap ng gano'n, amen? Yung sarili nga po niya, hindi na po niya pinahalagahan, amen po ba? Dapat be like Christ tayo. Amen? Amen. Ngayon, pag hindi wala ka sa pwesto, okay lang. Amen? Kung dapat nandyan, okay lang. Wala ka dyan. Amen po ba? Dapat. Huwag tayong maghangad ng kapangyarihan. Huwag tayong maghangad ng famous tayo. Huwag tayong maghangad na tayo po ay may great wealth, may prosperity po tayo. Wala pong masama doon kung ikaw po ay inilagay ng Diyos doon. Amen po ba? Nanawa po ba natin mga kapatid ko? Amen. Kahit wala ka nang ipagmayabang sa buhay mo, okay lang. Amen. Kahit wala kang dating sa kanila. Kasi wala kang datong. Amen. Minsan kasi malakas ang dating nito kasi maraming datong. Amen po ba? Daming ganyan eh. Amen. So, ang ibig sabihin po rito mga kapatid ko, pag tayo po'y sumasampalataya sa Panginoon Kristo, pag dumating na po ang Holy Spirit sa atin, papawalang bisa po ng Holy Spirit ang lahat nating nasa ng ating kinauuhawan. Amen? Dapat akong sikat. Dapat ako talagang pinakamalaki ang bahay. Ako ang pinakamagandang may kotse. Dapat talaga ako talaga yung pinakamagaling. Dapat ako, di ba? Ganyan tayo minsan. Hindi lang minsan. Madalas. Dapat gusto natin mapansin. Gusto natin pahalagahan tayo. May bumabati sa atin. Kinauuhawan natin mga bagay na kahit wala yan. Hindi tayo binabati, pinahalagaan. Okay lang. Wala nang pakialam dyan dahil si Kristo ay nasa akin na sumampalataya sa Panginoon. Walang bihira ng Diyos sa lahat yan. Kaya masaya pa rin ako kahit hindi ako binabati, pinahalagaan. Wala ako sa posisyon, wala akong great wealth, hindi ako famous. Okay lang sa akin. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ito. Ano ang pa natin mga kapatid ko? Amen. Di bali, hindi ka matunog sa kanila. Di ka sikat sa kanila. Di ka mahalaga. Alam nyo, pag hindi ka na nauuhaw sa mga bagay na ito, masaya ka. Amen? Hindi ka nabubuhay kasi sa sinasabi ng tao eh. Nabubuhay ka na ngayon sa sinasabi ng Diyos. Amen? Kaya, huwag po tayong maghangad na tayo pa po ay sisikat, maraming pera, famous tayo, powerful tayo. Amen? Okay lang yun, nasa tabi-tabi lang tayo. Amen, tahimik lang tayo. Amen po ba? Hindi na po tayo nauuhaw dyan. At pag hindi na po tayo nauuhaw dyan, masaya po ang buhay. At mga kapatid, alam niyo po ba? Ang sabi ng unang Korinto chapter 1, kasi gusto natin tayo pinupuri, di ba? Papalakpakan, di ba? Pag wala yun, wala tayong gana. Hindi ako pinalakpakan, walang gana, walang buhay doon. Ayoko na. Amen? Alam niyo, sa buhay na ito, huwag tayong mauhaw sa mga bagay na binanggit ko kanina.
Dahil sa buhay na ito, ang dapat magmamalaki ang Diyos ang kanyang ipagmamalaki. Walang dapat ipagmalaki sa buhay ng tao, kundi ang Diyos. Dapat kung magaling kang gumitara, umawit, mag-preach, mag-teach, sumayo, sulwiler ka, ano man po yung ginagampanan mo, sumayaw, ano man po yung ginagampanan mo sa church, sa bayan, sa bansa, o ano man po yun, dapat ibalik mo palagi sa Diyos ang kapulihan. Amen. Uy, kapatid, ano ka? Ay, praise God, ako si Jesus yun sa buhay ko. Hindi yung talagang patitay ka mo, pumalakpak na. Glory to me, glory to me. Ay, mali po yun. Huwag natin kalimutan, kapatid, na kapag ikaw ay pinuri, hello, ikaw po ay umasenso, ikaw po ay nagiging matunog, ang pangalan mo, amen, dahil ginawa ng Diyos na matunog, amen, kahit gaano ka kagaling, dapat ang ipagmamalaki natin at pupurin at palakpakan, ang itataas ang mataas sa ating buhay ay si Jesus. Amen. Amen? Huwag po tayong maghangad ng kapangyarihan, fame, fortune. Kasi po, yan po ay sa sanlibutan. Amen? Ano pong sinasabi sa 1 John chapter 2:15? Basahin po natin. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay na sa sanlibutan. Ano daw po yung mga bagay na sa sanlibutan? Yung hinangad po natin, power, fame, fortune, authority. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamahal sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Amen? Kaya kalabitin mo na yung katabi mo, huwag ka nang magmamatas, huwag kang magmamayabang. Baka magiging kagaya ka ni Satanas at magiging kagaya ka ng King Bukadnezar. Amen? Well, kung meron tayong kayamanan, marami tayong alam, may pinag-aralan tayo, ay, huwag tayong feeling na ako dapat ang masunod dahil ako may pinag-aralan. Ako dapat ang dyan. Ako dapat ang pakikinggan. Kasi ako ang may anak. Ako. Wala na. Amen? Wala na. Dapat ang Diyos po ang maparangalan sa bawat isa sa atin. Amen. Walang taga-Jesus my life, walang Kristiyanong mayabang. Amen. Nagmamalaki, pinupuri ang sarili, binubuhat ang sariling upuan. Amen po ba? Hello! Maraming ganyan kahit Kristiyano na mayabang pa rin. Alisin na po natin pagmamayabang natin dahil may talento tayo, may kakayanan, may pinag-aralan. Meron ka lahat, nagmamayabang ka na. Dapat, ang Diyos ang purihin mo dyan sa buhay mo. Hindi ikaw ang mapuri, matanyag, magiging famous. Amen po ba? Amen. Dapat ang palakpak sa Diyos. Amen. Ang papuri sa Diyos. Amen. Amen. Lahat ng ating ginagawa para sa Diyos. Ang Diyos ang maparangalan sa ating mga buhay. Amen. Kung may bahay kang maganda, sa Diyos po yan. Sa Diyos ang papuri. Mabuti kasi ang Diyos dahil sa Diyos, nagkaroon ako ng ganyan. Hindi kasi nag-aral kasi ng mabuti. Talaga nagsunod kilay ko. Talagang inayos ko kaya ko yan natayo. Parang sa King Nebukadnezar. Amen po ba? Ako, ang nag-build ng Babylonian ito para sa akin at aking kalwalatian. Naku, mga kapatid ko, yung pag-angkin sa kalwalatian. Tingnan mo si Herodes. Nagsalita lang, sabi na, isang Diyos ang nagsasalita. Ayun, inuod. Amen. Eh, alam mo,
maayos ka, may great load ka, meron kang kakayanan, alam nyo, walang masama rito kung ang Diyos ang naglagay sa'yo. Amen? Ang Diyos ang naglagay sa'yo. Pero kung ikaw self-proclaiming, nagmamagaling, maraming ganyan, nagmamagaling. Nagmamagaling lang sa sobrang yabang. Pero kahit magaling ka, ang Diyos ang purihin mo. Amen. Magaling ka magluto, maglaba, mamlansya, mag-alaga ng bata, magaling kang maghanap buhay, magaling ka sa church, magaling ka. Lahat yan, ang Diyos ang pupurihin mo. Amen. Ang Diyos ang pagmamalaki mo. Walang glory to me. Amen po ba? Walang glory to me. Kasi po, ang Diyos ang nagturo sa'yo, ang nagbiyaya sa'yo. Amen. Aminin natin ang katotohanan, walang ipinanganak na may angking ng talino. Amen? Walang ipinanganak na may daladala ng titulo. Paglabas, may titulo, mami, Amen? Walang ipinanganak, paglabas, may daladala na siyang kotse, pera, o ano pa man. Hubad nga siya, wala siya Yung kawaran ng nung ipinanganak tayo hubad, nagsisimbolo po yan na walang-wala ka. Amen? Walang-wala ka. Aminin mo sa buhay mo na walang-wala ka. Kaya dapat wala kang ipagmayabang dahil hubad kang ipinanganak at hubad ka rin babalik sa alabo. Amen po ba? Amen. Yung kahubaran, may simbolo po yun nung ipinanganak tayo again. Na dapat nating tandaan na hubad tayo ipinanganak, na walang-wala talaga tayo ipinanganak. Nagkaroon ng kung tayo ng lahat ng bagay kung anong meron tayo, talento, pera, damit, anumang bagay, ay yan po ay bigay ng Diyos lahat. Amen. Kaya ang Diyos ang dapat maitaas, mapasalamatan. Amen. Ni isang talino wala tayo. Ni isang karunungan wala tayo. Amen? Hello, ano lang dala natin? Paglabas, oha! 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 Nagsisimbolo po yan na ang buhay ay puro. Yeah, amen? Nagsisimbolo ang kahubaran mo na wala ka talaga. At nagsisimbolo ang uha-uha na yan dahil ang buhay ay maraming kapighatian. Amen? Amen. Nalaman po ba natin, mga kapatid? Amen. Ipinakita po sa atin ang Diyos yan. Nung ipinanganak tayo, wala tayo, kaya walang dapat ipagmamalaki, ipagmamayabang, purihin, sambahin, walatiin, parangalan sa buhay natin, kundi ang Diyos lamang sa ngalan ni Jesus. Amen? Wala nang mayayabang, ha? Amen. Wala na po yung assuming, ha? Wala na po yung gusto na sa kapangyarihan, nasa pwesto, gusto palampakan, hindi ka na pinalampakan, hindi na po halaga, okay lang po yan. Si Lord lang palampakan nyo, ako'y masaya na. Amen? Dapat ganun po tayo mga Kristiyano. Amen? Amen. Dapat huwag kang pabida. Huwag kang gumawa ng gimmick na ikaw ang bida. Ay, naku. Yayain mo lang kami sa Jollibee, masarap yung chicken. Bilang sa Jollibee, ha? Pag-love kayo sa amin, ha? Amen! Ano po sinasabi natin rito? Na mga kapatid, tatanggapin mo sa buhay mo. Kahit hindi ka napapalakpakan. Kahit hindi ka napupuri. Kahit hindi ka na-appreciate. Amen. Kahit wala nagpapahalaga sa iyo. Hindi na mahalaga sa atin yan, mga Kristiyano. Amen? Amen. At hindi na po tayo nauuhaw dyan. Dahil tayo po'y sumasampalataya sa ating Panginoon. Amen? Maglilingkod tayo maayos.
Amen? Kahit walang palakpak, maglingkod tayo. Kahit walang naka-present, maglingkod tayo. Kahit walang papalag, walang sumusuporta, maglingkod tayo. Amen? Kasi naman po ang Diyos ang ating pinaglingkuran. Amen. Amen? Hello? Ano po sinasabi ng Panginoon dito? Yung mga karangalan, katanyagan, popularity, fame, fortune, ay hindi po yan sa Diyos. Kaya mga bagay na yan, huwag mo nang hangarin. Amen? Kahit hindi ka sa kanila, ano tawag dito? Kwela, game, hindi ka pasok sa kanilang mga estilo, okay lang. Amen po ba? Hindi mo na kailangan gumawa pa ng mga gimmick para mapapansin ka. Amen? Si Kristo ay sapat na sa atin. Amen. Hindi tayo pabida. Kanabitin mo katabi mo, huwag kang pabida. Purbida ka. Purbida ka talaga. Pabida ka. Huwag tayong pabida. Para sumikat lang tayo man yan. Magiging matunog ang pangalan natin, pabida tayo. Huwag na. Yan po kinakauhawan ng sanlibutan. Amen? Pero kung nasa Panginoon ka na, hindi na mahalaga na hindi ka bida. Amen. Hindi na mahalaga na hindi ka famous. Hindi na mahalaga na hindi ka powerful. Hindi na mahalaga, wala kang great wealth. Hindi mahalaga sa iyo dahil hindi mo naman yan kinakukuhawan sa buhay mo. Ang gusto mo na lang, mabuhay sa Diyos. Amen? Ang gusto mo na lang, mabuhay ng simple. Ang gusto mo lang, masaya ka sa buhay mo na simple lang. Amen? Ano kaya eh? Nakakapagod kaya yung gusto mong powerful ka? Nakaka-stress yun. Gusto mo maraming great wealth? Prosperity? Naku, hindi ka makakasunod sa Diyos na. Puro ka lang ng trabaho, negosyo. Amen? Mahirap yun. Gusto mo magiging famous ka? Mahirap yun. Gusto mo ng barak? Mahirap yun. Amen? Pero ang Kristiyano hindi na mahirapan. Amen. Dahil hindi na ito niya kinakukuhawan. Dahil sumasampalatayan na siya kay Kristo Jesus. Amen. Dahil si Jesus ay nasa kanya na. Hindi na siya mapaghanap sa buhay niya. Ng katanyagan, karangalan. Amen po ba? At kasikatan. Amen! Amen. Kaya ang Kristiyano, simple na lang buhay niya. Hindi yan papansin. Hindi tayo papansin. Nakaka-stress yun. Kasi pag nagpapapansin ka, gagawa ka ng ng mga bagay, napapansin, hayaan mo ang Diyos ang pumansin sa'yo. Hayaan mo ang Diyos ang pumuli sa'yo. Amen? Amen. Oh. Ano ba, yung mga dancing ministers, wala bang pumuli dahil hindi sila sumayaw? Ano yun? Ayaw nila ba sumayaw sa Panginoon? Anong pagbabago? Nagbago na bang pag-ibig natin sa Diyos? Kung kailan marami na tayong naririnig, natutunan, saka naman bumaba ang ating faith? Amen? Sino bang sinasayawan natin? Si Lord, di ba? Eh, bakit naungsami? Bakit nawawala ang dancing ministers? Porbida. Amen? Dancing ministers, repent. Balik ka agad. Ayusin ka agad ang inyong ginagawa sa Diyos. Habang buhay kayo dyan, hanggang rapture of the church, hindi kayo aalis sa pagsasayaw. Pero kayong magpa-distract sa kaaway. Amen. Aalis lang kayo dyan kung pinopromote na kayo ni Lord sa gawain niya. Pero hanggang hindi pa nag-rapture, hanggang kayo buhay, every Sunday, sasayawan niyo si Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Yung nasa pulpito noon, sino ba ating pinaglilingkuran? Balik na sa pulpito. Balik na sa paglilingkod. Balik na. Yung talento mo. Ibinigay ng Diyos yung talento mo, ano yan? Itatago mo lang?
Itatago mo? Gamitin mo rin kay Lord. At para magamit ka ng Lord, isang bagay na kailangan mong gawin, kailangan mong linisin ni Lord. Para magamit ka ni Lord. Kaya ayaw mo lang gumamit ng Lord ng hindi malinis eh. Hindi naman perfect, pero maayos naman. Wala pang perfect sa atin, amen po ba? Amen. Pero dapat maayos naman. At walking into perfection. Amen? Lahat ng talento na meron tayo, ipagamit natin sa Panginoon. Huwag mong itago yan. Amen? Amen. Yun nga pong binigyan ng Diyos ng 5 talento, 2 talento, 1 talento. Yung may 5, umahin siya kagad. Pinagyaman niya yung talento niya. Yung 2 na binigyan, umahin siya kagad. At nag-gain siya ng 2, yung 5, nag-gain ng 5. Tapos yung binigyan ng 1, itinago. Oh. Diba? Anong sabi ko sa 5? Well done, my good and faithful servant. Doon sa isa na, itinago niya kasi natakot siya. Alam niya, masungit yung ano eh. Yung Panginoon na yun, yung amo na yun. Alam mo na pala, masungit ako. Diba? Isa na, binangko mo. Binangko mo para tumugo. Eh, ang gusto talaga ng Lord, pag may binigay sa atin na talento, mapag pinabangan niya, may tubo siya. Amen. Oh, kalabitin mo, katabi mo, kailan matutubo si Lord sa'yo? Yung binigay sa'yo, walang tubo hanggang ngayon si Lord. Katubo. Amen? Yung galing na binigay ng Diyos sa'yo, gusto niya mapakinabangan? Eh, ano nangyari sa'yo? Bakit di ka napakinabangan? Amen? Dapat lahat po tayo magamit ng Diyos. At pag nagamit tayo ng Diyos, huwag tayong magangad ng kapangyarihan. Huwag tayong magangad ng popularity, famous tayo. Huwag tayong magangad ng fortune, great wealth. Lahat ng ito ay dinidesign lang po ng mga babae at lalaki na wala sa Diyos. Ang gustong palakpakan ay yung nasa sanlibutan. Pero tayo, okay lang. Di mo ako basilin, okay lang. Masaya pa rin ako. Amen? Di ako mahalaga sa'yo, okay lang. Ang mahalaga ako sa Diyos. Amen. Ganun naman tayo eh. Ang mahalaga ko kayo. Di ako mahalaga sa'yo. Di ko wala akong dating sa'yo. Ang mahalaga, may dating ako sa Diyos. Sa'yo, wala akong dating, pero ang may dating ako sa Panginoon. Ganun po tayo sa Panginoon eh. Amen? Amen. Wala na po tayo. Hindi man ako binato, hindi man ako pinalagpapan, hindi na appreciate, hindi na tayo bate. Tatagpo na ako sa iyo. Bata. Amen. Hello. Meron taga Jesus my life. Hindi na mahalaga sa kanya yun. Amen. Wala siya sa power, wala siya sa authority, wala siya sa, hindi siya famous, wala po siyang great wealth. Hindi na mahalaga yun. Actually, lahat ng yan, ang taga-sanlibutan lang po ang nagpapalaga dyan eh. Sa atin, may Diyos naman ako, bayaan mo siya. Amen. Di ba? Lagi natin, may Diyos naman ako. Amen? Hello? Paano yan? Yung pangarap natin, may Diyos naman eh. Ganda na sa future ko. Amen? Hello? Hindi nila alam, pag may Diyos ka, someday ikaw ang pinakamayaman sa lahat sa kanila. Amen? Pinagpakan po natin si Lord. Amen? Bakit? Ikaw ang promoted sa buhay. Bakit? Bakit at bakit? Kasi inuna mo ang Panginoon. At ang pag-una sa Panginoon, seek ye first the kingdom of God Amen. and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya ikaw ang pinakamayaman kaysa kanila. Amen po ba? Mayaman sa Panginoon, pwede rin mayaman sa mga material na bagay. Dahil po lahat ng bagay ibinigay ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So church, yung kinauuhawan po natin, pag si Kristo ay nasa atin na, lahat po yan ay walang bisa na. Amen. Amen? Kaya nga, maraming offer dito, ang galing ng sweldo, ang laki! Di ba? Sabi nyo, ako, nalilingkod ako sa Panginoon eh. Amen. Wala nang dating sa'yo yung mga bagay na yon. Kahit inoferan ka pa ng 1,000,000, isang araw,
maglingkod sa Lord. Amen. Kasi sobrang milyon tong ginagawa mo sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Kahit anong offer ng sanlibutan sa'yo na mabuting bagay, kapag ang kaakibat yan ay kaligtasan mo, hindi ka na nauuhaw dyan. Amen po ba? Okay na ako sa sunod to. Amen? Ibig sabihin, hindi ka na nauuhaw sa maraming pera. Amen po ba? Amen. Ano? Yung ating sa Diyos ang katuyan sa buwan ni Brother Sammy. Sa Diyos ang katuyan. Inaano kanya ng maraming 700 isang araw. Araw-araw may pera. Pero purihin ang Diyos dahil ang Diyos ay gumagalaw sa buhay niya. Nagtatrabaho niya sa kanyang buhay. Pero mo, hindi niya siya nauuhaw ng ganon. Sapat na sa kanya yung 2 araw lang. Amen. Salamat sa Diyos. Hindi ito gagawa ni Brother Sunny kung hindi dahil kay Jesus. Wala naman siyang power para gawin yun eh. Amen? Kundi pinawalang bisa na ng Diyos yung pagnanasa niya sa mga bagay na yun kasi meron siyang gagampanan sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Nanaw po ba natin? Kaya, sa lahat man po tayo ng kayamanan dito sa lupa, mayaman tayo sa Diyos. Amen. Amen? Wala man po tayong kayamanan dito sa lupa, mayaman tayo sa Diyos. Amen. Yan ang pinakamalagang kayamanan, yung Diyos. Amen? Kasi yun ang pupuntahan mo at nagkaroon kayo sa kayamanan mo. Amen po ba? Kaya hindi tayo nagkamali ng pinili. Kahit linggo, kailangan magtrabaho, okay lang, walang trabaho. Amen. May Diyos naman. Amen. Okay lang, kahit wala ka na, okay lang. Masaya ka na! Amen. Kasi hindi ka na nauuhaw! Amen? Kasi nasa Panginoon ka. Amen? Hello? Labitin mo katabi mo, huwag ka nang mapaghangad ha. Labitin mo, huwag ka nang mapaghangad pa. Amen. Salamat. Hangarin mo lagi ang Panginoon. Ang kauuhawan mo palagi ay ang salita ng Panginoon. Amen. Amos 8:11. Ang kagutuman at ang kauuhawan ay ang salita ng Panginoon. Amen. Ganyan ang taga-Jesus is my life. Hindi na tayo nauuhaw sa mga bagay dito sa mundo, sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Kundi ang ating kinauuhawan ay ang salita ng Panginoon na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen po ba? Ayan nga, payo sa atin sa Matthew 6:19, huwag kayong mag-impok ng kayamanan. Amen po ba? Na nasisira. Amen? Anong sabi roon? Yung moth, yung nasisira, anong tawag doon? Pinakalawang. Pinakalawang. Kinakalawang. Kinakalawang, di ba? Ay, yung mga kinakalawang, nasisira. Eh, hindi nga pinapaano ng Diyos sa atin yan. Huwag kayong pinagtitipon. Pero ang sanlibutan, tipon ng tipon. Kinakalawang. Amen po ba? Kundi ang tipunin ninyo ay mga kayamanan, panlangit. Amen. Amen. Eh, kaya wala na tayong gana dyan sa mga bagay sa sanlibutan eh. Ewan ko kung ganado pa kayo. Ako wala nang gana eh. Kasi kung ganado pa ako, hindi ko kaya iwanan yung aking magandang trabaho. Amen? Di ba? Ako. Hindi ko kaya yun. Dahil, hindi na ako sa nauuhaw sa mga bagay na iyan. Kinaya ko na iwanan ang maganda kong trabaho. Ano bang gagawin ko rin? Tapos sa mga anak ko. Eh, pakakainin naman ako ng Diyos. Amen? Amen. Ako ng Diyos eh. Magti-10 years ako na. 2015, magti-10 years na. Pero ito, buhay pa rin ako. Amen. Paano kaya kung nandun pa rin ako? Meron ganito kaya? Di ba? This is planting in heaven. Amen. This is my wealth. Ang aking paglilit ko. Amen? Amen. Eh, mga kapatid ko, before I will close, yung tubig ng buhay ang kailangan natin.
Kasi yung tubig ng buhay na yun ay babalong sa'yo. Babalong sa'yo, sabi ni Jesus Christ, ang uminom ng tubig ito ay muling mauuhaw. Pero ang tubig na ibibigay ko sa'yo ay hindi na kayo mauuhaw. Dahil ang tubig na ito ay babalong sa puso ninyo, sa buhay ninyo. Amen po ba? Amen. Bumabalong na ba ang tubig ng buhay? Nakainom ka ba palagi ng tubig ng buhay? Kailan ka huling uminom ng tubig ng buhay? Kailan? Kaya ka nauuhaw eh. Na maraming bagay sa kasanlibutan eh. Lakwatsa, outing, gimmick, uhaw na uhaw ka. Bakit di ka nakainom ng tubig ng buhay? Pero subukan mong magbabad ka sa tubig ng buhay. Amen. Di ba, presko? Ang sarap sa pakiramdam. Hindi mainit. Amen po ba? Amen. Yung ako ko nga eh, nag-night swimming pa siya eh. Nagla-night swimming pa siya doon sa balde. Sarap-sarap siya. Gusto ko na nga rin lumulog doon eh. Baka masira. Amen! Kung paano sarap na sarap tayo na nagbabad sa swimming pool, sa tubig, na muling nakakauhaw. How much more Amen. kung nagbabad ka sa tubig ng buhay? Dahil po binibigyan ng ating Panginoon Kristo, hindi ka mauuhaw, hindi ka Amen. mainitan, hindi ka Amen. maghahanap ng mga lamierda. Amen. Amen? Wala kang hahanapin. Alam mo yung mga naghahanap pa ng kaligayahan, sa barkada, sa mga lakwatsa, ay hindi yan nagbababad sa tubig ng buhay. Hindi siya nananamigan, hindi siya nasatisfy sa tubig ng buhay, kaya naghahanap siya ng ibang buhay. Para magkabuhay yung buhay niya. Kasi nga, hindi ka babad sa tubig ng buhay. At ang tubig ng buhay ay ang salita ng Amen. Diyos. Amen. Napaka-obvious naman eh. Pag ganyan ang status mo, estado mo ng yung faith, sigurado yan. Hindi ka talaga nagbababad sa Biblia. Sigurado yan. Amen? Kasi bakit kinauuhawan mo pa mga bagay na yan? Kasi nga, hindi ka nagbababad sa tubig ng buhay. Pero pag nakapagbabad ka, sarap kayo magbabad sa tubig, malamig. Lalo pag mainit, mainit si Satanas sa'yo. Mainit ang ulo ni Satanas sa'yo. Diba? Sa worship, pwisit na pwisit si Satanas sa'yo. Diba? Nagpupwisit kasi si Satanas sa atin, kaya sinisikap niya tayo para huwag magkadalo, huwag maglingkod, huwag sa pakay, kung ano ng mga ginagawa niya sa ating buhay, kasi pwisit na pwisit siya sa atin. Amen? Pero kung nagbabad ka sa tubig ng buhay, kahit anong init ng ulo ni Satanas sa'yo, hindi ka po maiinitan, hindi ka maapektuhan kasi babad ka sa tubig ng buhay, malamig, satisfied, dito na lang po, mas masaya, mas malamig. Amen. Hindi ako na uwa, wala akong hinahanap. Amen po ba? Amen. Amen? Amen. Kalabitin mo katabi mo, oh, nauuhaw ka pa ba? No, bye-bye. Yung mga babae lalaki na, ay, boring. Boring. Himig na tayo, magka-chat ka. Kasama ako. Eh, puta naman tayo, nabuboring ako. Alam mo yung mga boringot? Hindi nagbababad sa tubig ng buhay. Kasi pag nagbababad ka, hindi ka nabuboring. Amen? Hello? Kalabitin mo katabi mo, kailan ang huli mong lagok ng tubig ng buhay? Lagok? Ng buhay. Tubig ng buhay. Amen? Are we blessed? Amen. I believe in my heart, paglabas po natin dito, lahat po tayo humble, hindi hambog. Amen. Hindi na tayo nag-aasar ng authority, power, fame, fortune, wala na po yan. Yan po ang kinauhawan sa limutan. Pero mga Kristiyano, ang kinauhawan, salita ng Diyos. Amen. Palagpagan po natin si Diyos.